Itago na lamang po ninyo ko sa pangalang Ligo. Taong 2007 noon ay maswerte akong nakapasok sa isang sangay ng gobyerno na kumukover sa medikal na bahagi. Masaya naman ako dahil nakalinya ito sa aking tinapos na kurso ng nursing. Sa mga medical mission ako naka-assign noon. At kami nga ay nagpupunta sa iba't ibang bahagi sa ating bansa upang mamigay ng mga libreng gamot. Handog ng ating gobyerno. O mga kawang gawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng atensyong medikal sa mga kababayan nating nasa malalayong lugar o mga lugar na talagang malayo sa ospital. Mga basic check-ups lang rin yung ginagawa namin noon, tulad ng pagtingin sa mga sirang ngipin hanggang sa pagre-rekomenda ng mga bitamina. Isang araw ay nakatanggap nga ako ng mensahe noon mula sa pinsan ko na tawagin na lang po nating George. Mas matanda po siya ng dihamak sa akin at isa po siyang doktor. Ayon nga sa kanyang mensahe, ay nangangailangan pala sila ng isang lalaking nurse na tutulong sa kanilang medical mission na tawid dagat upang may pamahagi nga yung mga bagong gamot at mga bitamina na talaga namang mapapakinabangan ng mga taong kapuspalad sa mga lugar na hindi madaling mapuntahan kung hindi mo talaga sasadyain. Kaya naman pagkalipas ng mga 4 na araw, ay umalis na nga yung grupo namin noon na binubuo ng 10 hanggang 15 katao kasama nga yung 2 sundalo upang maging security escort namin sa lugar na aming pupuntahan. Pagdating nga namin sa lugar, ay nag-set na nga kami ng camp sa ibaba ng bundok at doon nga namin iginayak yung lahat ng meron at pwedeng i-offer na tulong sa mga lokal. Pinuntahan pa kami ng mismong Kapitan Del Barrio noon upang personal na magpasalamat sa mga paabot na tulong ng gobyerno. Habang umiinom ako ng tubig, hindi kalayuan doon sa may campsite, ay may nakita akong isang batang babae noon na sa pagtatansya ko ay mga nasa 4 na taong gulang pa lamang. Gusgusin po yung itsura nito at pasilip-silip sa isang malaking puno na animoy nahiyang makihalubilo sa mga taga roon. Tila ba curious po ito kung ano ba yung nagaganap sa lugar nila. At dahil sa mukhang naaliw naman yung bata sa mga palarong tinatampok ng aming programa, ay nanood nga ito saglit. Sinubukan kong tawagin yung batang babae upang palapitin at alukin kung nais rin ba nitong kumain, ngunit tila ba ito isang mabangis na hayop na parang mailap at umaatras lang po ito na para bang takot. Pero normal lang din naman yon na reaksyon ng bata, lalo at hindi naman ito ako kilala. Nung inilabas ko nga yung isang bar ng chocolate noon at iniabot dito, ay doon ko na nga nakuha yung kanyang loob. At saka nga siya lumapit sa akin noon na may ngiti sa kanyang labi. Karga-karga ko yung batang yon nang isali ko nga ito sa kung ano mang nilalaro ng mga batang naroroon. Ngunit humahangos na nagtungo yung Kapitan Del Barrio na si Kapitan Isog at pinatigil po ako sa aking ginagawa at pinabitawan niya sa akin yung batang yon. Nagtaka ako dahil parang takot nga ito nang makita niya na karga ko yung bata. Pero nung tinanong ko naman ito kung bakit niya pinababa yung bata, ay napakunot lamang siya ng kanyang noo at wala itong naging sagot. Hanggang sa muli nga akong nagtanong at sinabi na nga nito yung dahilan. Meron daw pala itong kakaibang sakit. Kaya hindi raw nila ito pinapalapit dahil mahirap na at baka may mahawa. Nung marinig ko nga ito kay Kapitan, agaran kong ibinaba yung bata at sinuri. Oo nga, tila ba meron siyang kung ano sa kanyang balat dahil kahit musmus pa lamang ito, ay medyo makapal at matitigas yung kanyang mga balahibo sa likod at kanyang dibdib na unusual nga na makita sa ganoong edad. Dali-dali kong tinawag si Kuya George noon upang sabihin ito sa kanya. At hindi ko naman alam na yun pala yung magiging mitsa ng aming kalbaryo. Mula sa 15 katao, ay bumuo ng team si Kuya George at mayroon siyang napiling 4 sa amin noon. 2 nurse, isa na nga ako doon, at 2 doktor, pedya at dental. At saka kasama na rin nitong si Kuya George. Bali 5 nga kami sa medical team. At 2 security escort na mga sundalo. Natawagin na lang po natin yung 2 sundalong si Kuya Hiner at si Kuya Polina. Napakunot nga ng noo si Kuya George noon nang pigilan siya ni Kapitan sa kanyang planong pagpunta kung saan nga nakatira yung batang ito. Marami siyang sinabi tungkol sa lugar na maaaring magpahirap sa amin
na mapasok yung barangay kung taga saan nga yung bata. Kaya sumarami daw na mababangis na mga hayop sa lugar at masukal na gubat na maaari naming ikapahamak. Ngunit natahimik naman itong sa kapitan nung sinabi ng isang sundalo na hindi nila hahayaang may mangyari sa aming masama. Bahala kayo, huwag kayong magsisi ah. Binigyan ko na kayo ng babala. Wala na akong magagawa kung yun yung desisyon ninyo. Wika naman ng kapitan. Mula sa pinakababa ng bundok, inakyat nga namin yon nang hindi bababa sa mga 2 oras siguro. Kaya naman hindi ko maiwasang mapaisip kung paanong nakarating yung batang yon sa ibaba nang hindi naliligaw sa taas, gayong sinabi nga ni Kapitan Isog na maraming mababangis na mga hayop doon. Sa tagal ng aming paglalakad ay hindi namin namalayang naroon na pala kami sa arko ng kanilang barangay. Nasa bungad pa lang kami nang maamoy nga namin ng isang hindi kaaya-ayang amoy sa paligid. Talaga namang kakaiba at nakasusulasok na parang bumabaliktad yung aming mga sikmura. Para bang triple ito ng amoy ng pinagsamang bulok na laman at bulok na karne at isama mo pa yung kung anumang dumi ng hayop. Talagang kakaiba yung amoy na napakabaho. Kaya naman napailing na lang kami noon dahil ganon nga yung aming dinatnan. Makaluma yung itsura ng kanilang barangay na para bang yung setup ng lugar ay tulad sa mga sinaunang palabas sa telebisyon. Puro kubo yung mga bahay at nakayapak pa nga yung ilang mga residenteng sinalubong namin. Kakaiba yung salita nila at hindi nga namin ito naiintindihan. Pero mabuti na lamang at marunong nga yung isang sundalo na si Kuya Pulina. Kaya nakausap namin sila ng maayos noon. Tila walang kaalam-alam yung mga tao noon kung bakit nga kami naroon. Kaya isa-isang pinaliwanag ng mga kasama naming sundalo yung aming pagparoon upang ma-check up nga sila at matugunan yung kanilang pangangailangang medikal. Alam nyo po, wala ni isa sa kanilang tumugon o nag-react na para bang wala ito sa kanila. Ngunit nang lumapit nga sa amin yung kanilang pinuno sa lugar at nagpakilala bilang si Tandang Kuling, ay tila nagbago yung ihip ng hangin noon. Nakilala namin si Tandang Kuling bilang yung pinuno ng kanilang lugar. At laking pasasalamat namin dito dahil kahit papano ay marunong siyang magtagalog. Kaya't nakausap namin ito ng maayos. Ipinaliwanag ni Kuya George noon sa kanya yung aming pakay. Noong una ay ayaw pang pumayag ni Tandang Kuling na magkaroon nga ng mga check-up. Pero nagbago naman yung isip nito kinalaunan. Habang naroon nga kami at sinecheck yung lahat ng mga residente, mapabata man o matanda, ay napansin naming iisa lamang yung kanilang mga amoy. At ito nga yung mabahong kung anong samyo na naamoy rin namin pagdating namin. Pero tiniis lang po namin yon at ipinagpatuloy pa rin yung aming dapat na gawin. Napansin ko noon sa mga batang chinecheck ko kung bakit tila pare-pareho sila ng balahibong tumutubo sa kanilang katawan. Maging yung pagtibok ng kanilang mga puso ay tila ba kakaiba. Dahil mabilis ito, hindi gaya ng sa isang normal na individual. Pati yung mga ngipin ng mga residente kakaiba rin. Dahil kahit na wala daw silang ginagamit na panlinis ay mapuputi yung kanilang mga ngipin. Pero parang kakaiba yung mga ngipin nila dahil hindi hamak na mas mahaba yung pangil ng mga ito. Lalo na nga yung mga matatanda. Kaya naman sa puntong yon ay nagsimula na akong magduda sa mga taong aming chinecheck. Isang patpating matanda noon yung nakita kong sinusuri ni Kuya George. Dahil kakaiba nga yung estilo nito ng paghinga nito na parang hindi lamang sa ilong kinukuha yung hangin kaya pinahubad nga ito ni Kuya. Alam niyo po bang nilamon ako ng takot nang makita kong tila may malaking butas sa kanang kilikili yung lalaki. Ngunit ayaw niya itong ipakita sa amin ni Kuya. Kakaiba ito. Dahil para bang doon nang gagaling yung mabahong amoy na taglay ng mga ito. Kahit naman si Kuya George at iba naming kasamahan ay tila ba hindi makapaniwala kung bakit may ganon yung matandang lalaking yon. Nang subukan kong ilawan yung butas ng matanda sa kanyang kilikili, ay napatras ako sa pagkagulat nang may makita ako na tila naroon sa loob. Hindi ko po may paliwanag yun pero parang may gumagalaw doon. Dahil sa takot ko, umalis na muna ako sa area upang makapag-isip-isip kung totoo ba yung aking mga nakita. Maya-maya ay nakita kong tila ba nag-uusap yung 2 sundalo naming security escort. Naninigarilyo sila habang nagraradyo sa kanilang mga kasama.
Napakunot ako ng noon nang makarinig ako ng sinasabi ng kung sino sa kabilang linya. Umalis na kayo bago pa tuluyang magdilim. Baka kung mapano pa yung pinoprotektahan ninyo. Narinig ko pa sa kabilang linya. Nagdali-dali akong lumapit sa kanila upang tanungin kung ano nga bang ibig sabihin ng kausap nila sa kabilang linya. Ngunit nang halos papalapit na ako sa kanila, ay nagulat ako nang mapansin ng biglang sumulpot si Tandang Kuling kasama yung dalawang lalaki na tumutulong sa kanya sa kanyang paglalakad. Lubos yung pasasalamat niya noon sa aming kawang-gawang ginawa. Ngunit marin niya kaming binalaan na kailangan na raw naming umalis ng kanilang barangay. Sinubukan kong tanungin kung bakit. Ngunit nangilabot ako nang makita kung parang matang pusa na nga yung matanda. At unti-unti na rin namumula yung kanyang mga mata na hindi normal. At hindi ko rin kayang ipaliwanag. Umalis na kayo bago pa magdilim. At bago rin magbago yung isip ng mga kalahi ko. Saad pa nga ng matanda na noon ay talagang seryoso na nga yung mukha. Sa puntong yun ay nagdali-dali na nga kami sa aming makasama. Ngunit nang makarating nga kami sa kanila, ay nakita namin na yung lahat ng residente ding naroon ay tahimik na at umaakto na nga ng kakaiba. Kakaiba po talaga yung kinikilos ng mga ito. Para bang wala sila sa kanilang mga sarili. Naglalaway pa. At talagang hindi na nga normal. Dali-dali kong hinatak si Kuya George noon kahit na may kausap pa ito sa telepono. At walang pasabi na hinakot na nga yung aming mga gamit na dala. Naguguluhan man ito ay sinunod naman niya ako nang makita niya sa aking mukha yung matinding takot. Ilang minuto lang naming tinapos yung paghakot noon dahil sa unti-unti na ring nakakaramdam kami ng takot. Pati na rin yung ibang makasama. Mag-alas 5 pa lang nung oras na yun ngunit para bang madilim yung kapaligiran. Kaya naman nagdali-dali nga kami ng pag-alis sa lugar na yon. Lalo pa kaming nilamon ng takot dahil nang medyo nakakalayo na nga kami ay nakarinig kami ng makakaibang ungol at mga sigawan na nagmumula doon sa lugar. Alam kong nakakatawa sa inyo pero ayon sa isang kasama namin na naroon sa kampo, hindi dapat tayo nagpunta sa barangay na ito. Marami umanong aswang sa lugar. Wika pa nga ng isang sundalong kasama namin noon. Hindi tayo makakaabot sa kampo sa may pana ng bundok. Pero may malapit na temporary campsite ng mga kabaro naming militar. Hindi yun ganun kalayo at magagawa nating marating yon. Saad pa nga po nito. Yung pwesto nga ng dalawang sundalong kasama namin noon ay isa sa harap at yung isa naman ay sa likod. Bali pinagitnaan po nila kami para raw kami ay maprotektahan kung sakaling may mangyari. Alam kong hindi naniniwala sa aswang yung ibang mga medical person na gaya namin dahil kwentong bata lang po ito para sa amin noon. Ngunit nang lumitaw nga yung isang nilalang na alam namin na sa mga bangungot lang namin makikita, dito na nga kami nagsimulang umiyak. Pinaputukan po yun ng kasama naming sundalo. Pero mabilis po yung nilalang na yon. Doon na nga po kami nagtakbuhan. Pero pinapagitnaan pa rin po kami ng dalawang sundalong aming kasama. Mabuti na nga lang at may dalang baril yung mga ito. At yung isang aswang po na mukhang nauna na nga sa iba at hindi na nga nakapagpigil ay nagagawa naman po nilang itaboy. Siyempre medyo nagsisigawan na rin po kami noon dahil na rin sa labis na takot. Hindi namin alam kung anong gagawin namin noon. Mabuti na lang at ayon nga sa dalawang sundalo, may mga kabaro daw sila na nagpapatrolya sa malapit. At malamang kapag narinig daw nila yung mga putok, ay pupunta raw yung mga ito. Hindi ko po makakalimutan noon na habang sinasabi niya yon, ay may bigla pong bumulaga sa aming harapan. Mga ilang metro lang po yung layo noon na parang hinaharangan po kami. Doon na nga po hindi nag-alinlangan yung mga sundalong kasama namin noon at pinagbabaril po nila yon. Nakita kong tinamaan yung nilalang at hindi ko malilimutan yung itsura nitong nakakapangilabot. Hindi pa man gaanong madilim noon, kaya lalong kitang-kita yung anyo nito. Para po yung mabangis na hayop, naglalaway at napakapula ng mata. Sa tanang buhay namin, doon lang kami nakakita ng ganong nilalang. Yun na marahil yung sinasabi ng ibang isang aswang. Pero nung tamaan po yun ng bala, kitang-kita po namin na ininda rin niya yon at mabilis po itong lumayo. Nakahinga lamang kami ng maluwag nang makita na namin yung ilang mga sundalong papalapit sa amin noon.
Nagkataon na nagpapatrolya nga sila gaya ng sinabi ng aming kasama. At pumunta raw sila nang marinig nila yung mga putok. Nagtanong sila noon kung anong nangyari kaya't hindi kami nag-alinlangang sabihin yon. Nagkatinginan na lang po sila noon na parang alam na rin nila na meron palang mga ganong nilalang sa lugar. Meron daw talagang mga aswang sa lugar na iyon, kaya't hindi na nga sila nagtaka. Nung naroon na nga po yung iba pang mga sundalo, syempre wala na rin pong lumapit sa amin. Malamang ay nakita na rin ng aswang na yon at baka ng iba pa niyang makasama kung sumunod man yung iba pa, na meron na kaming ibang makasamang mga armado din. Kaya't malamang ay nagsialisa na yung mga ito. Bago kami bumalik sa Maynila noon, ay humingi nga ako ng tawad kay Kapitan Isog dahil sa mali nga naming desisyon. Ngunit isang mapait ng ngiti lamang yung kanyang tinugon sa akin noon. At pagkabalik nga namin sa Maynila, mga ilang buwan lang siguro ay lumipat na rin ako ng trabaho. At kasalukuyang nasa private sector na rin po ako. Hindi ko naman ganong kwento yung mga ganitong bagay. Pero salamat po at napagbigyan ako dito. At dito ko na rin ito tatapusin.